Plans. Kasi marami mga plano po si Mayor. Hindi ko po. Sabi niya, dalawang notification na kayo kasi doon. Mrs. Yulo, ano po naging epekto nito lahat sa pamilya, sa mental health ninyo, sa stress, sa trabaho ng mga anak, sa lolo, sa lola? Overall po, ano ang naging epekto at paano niyo po na-handle lahat? Malaki yung naging effect, no? Hindi makatulog, yung eldest ko hindi nakakapasok, yung mga anak ko na parang hindi rin sila mapakali, no? Kasi lagi nilang hawak yung phone nila, tapos parang, syempre, pag may nababasa silang bad comment about me, mga anak ko, nasasaktan sila for me, no? Kaya minsan talaga parang sa mama ko, tsaka sa papa ko, na parang sila yung mga nagagalit sa mga gumagawa ng mga fake accounts. So, malaking effect for us yung mga nababasa nila on social media. So, ang sinasabi ko na lang sa kanila is kumalma na lang kasi alam naman natin yung totoo at maraming mga taong nakakakilala sa akin. May mga taong nagtatanggol naman sa akin. So, hayaan na lang natin yung ibang tao ang makipaglaban for me. Follow-up question, ano? Just to just to also to sa area niyo sa Liberty sa Nova Simula, nag-coordinate na ba sa inyo? Ano pong reaction niyo na yung pagsalubong sa anak niyo? Yes po, nag-coordinate po sila sa akin, pero po kasi pinasa ko po kay Ma'am Cynthia yung binigay ko yung number ni Ma'am Cynthia kasi siya lang yung nakakaalam ng schedule ni Kaloy. Pero yung doon na magsisimula sa lugar niyo, ano po yung okay lang po sa inyo? Wala naman pong problema. Mrs. Yulo, nakakausap niyo na po ang dating coach ni Kaloy, na Japanese coach, Coach Mone. O may mensahe po ba kayo sa dating na coach? Yes po, nakausap ko siya and nagpapasalamat ako kasi tinawagan niya ako na nag-aalala siya sa akin sa mga nababasa niya sa Facebook na although kahit hindi raw niya naiintindihan kasi nagkalat daw yung mukha ko sa internet. So yon, so parang alam niya na kung anong ibig sabihin nun. So ang sabi niya sa akin is you're a great mom, sabi niya. You're a responsible mom. Sabi niya, I know you. You're doing a great job. So parang ang sabi ko, thank you for the kind words. It means a lot to me, coach. Sabi ko, ganun sa kanya. So, sabi niya, don't worry. Sabi niya, and may binibigay siya sa aking abogado, but unfortunately, may una na pong tao na nag-alok ng tulong po sa akin. May communication na po ba si Coach Mone at si Kaloy? Simula nung nanalo siya o dati pa? Ay, hindi ko kasi yan natanong kay Coach Mone, no? Pero kasi, kinongratulate ko siya sa pagkapanalo ni Kaloy kasi deserve niya yung credit. Mrs. Yulo, ano pong, kamusta na po yung preparation sa batang Pinoy ng mga kapatid ni Kaloy? And di ba parang na-post na lang, parang nakikipag-coordinate kayo sa LGU na gusto nyo sa kanila. Kamusta na po yun? Wala naman po, no, na parang hindi naman po ako yung parang may gusto lang kumuha sa mga bata sa pero ang sabi ko nga is kung may itutulong syempre yung LGU ng Manila, so mas better na yun ang bitbitin ng mga anak ko kasi dito naman talaga kami. Mrs. Yulo, talking about sila Eldru at Isa, up and coming na din sila at dream din ni Eldru na pasali sa Olympics. May take away po ba kayo sa relationship niyo with Kaloy and the way you handle Kaloy and his career with the way you're gonna handle Eldru and his career? Magkaiba, no?
Kasi si Eldro kasi, hindi ko kasi siya nakikitaan ng pagsuko. Hindi ko siya nakikitaan na, although nahihirapan, pero umiiyak, pero ginagawa niya lahat yung mga bagay na dapat niyang gawin. Si Eldro is very responsible when it comes to training. Kahit sobrang puyat siya, gigising siya ng maaga para lang mag-training. So, yun yung parang pinaka-priority niya. Yun ang priority niya is gymnastics talaga. So, paano useful yung pagka-manage mo kay Eldro? So, parang hindi masyadong, and pinapaubaya ko naman kasi sila sa mga coaches nila. Hindi ako nakikialam sa mga training program nila. So, hindi ako nakikialam sa mga ginagawa ng mga coach. Hindi ako nagko-question sa mga coach. So, hinahayaan kong gawin nila yung trabaho nila. Mrs. Yulo, linan niyo po bang manood sa Paris o ni Mr. Yulo na mapanood ang anak ninyo? O may lumapit po ba sa inyo para tulungan kayo mapanood ang inyong anak? Yung husband ko po, nagsabi siya kay Kaloy na gusto niya na makapanood ng laro niya sa Paris Olympics po. So, yun, yung pinaabot niya na yung kanyang na gusto niya makita in action yung anak niya sa Paris. Binanggit din po ni Attorney Fortune kanina na maternal instincts because of yung hindi niyo pagkagusto kay Chloe. Pero kung meron silang gagawin para maghilom ng lahat, ano po ang dapat gawin ni Carlos at ni Chloe para matanggap mo si Chloe at mahalin mo rin siya bilang girlfriend ng anak mo? I'll allow that question. Go ahead, ma'am. Ayoko sabihin kung ano yung gusto nilang gawin para Para sa inyo, para bilang ina kasi ina naman kayo eh. Kasi syempre, matatanda na sila. So, alam nila ang dapat nilang gawin. So, hindi ko pwedeng sabihin kasi syempre, pag sinabi ko, gagawin nila, for sure. So, gusto ko manggaling sa kanila mismo yung initiative. Kung paano sila, paano maiis yung pain and kung paano sila lalapit. So, gusto ko sa kanila mismo manggaling. So, kung sinasabi niyo po na gusto niyo sa kanila mismo manggaling, may chance na tanggapin mo balang araw si Chloe para sa anak mo? Siguro. Meron po kayo mensahe para kay Chloe? Wala po as of now, wala po. Dagdag lang po, ma'am, kasi kanina sabi niyo po, you will kumbaga parang magsisi kayo ng advice sa family, mag-usap kayo sa family, pero kung kayo lang po ang tatanungin, handa kayong lapitan talaga mismo si Kaloy para maghilom ng lahat. Siyempre po, ina ko anak ko siya. Kaya, So, willing naman po. After po ng kanyang tagumpay ngayon sa Olympics, meron pa ba kayong hinahangad para sa anak ninyo? Wala na po, no? Kasi ito yung pinaka-highest competitions na pinapangarap niya, no? So, yun lang. Maging masaya na lang po siya. May kakilala po ba kayong sports rider na Brian yan? Kasi may name po na ipinload yung isa sa Reddit threads na parang kaklose daw po, tapos nag-ride daw po ng PR for yung Brian yan. Nagra-ride na? Nag-ride na Nag-ride CR. lang positive things about Yes po, meron po. Kasi from acquaintance na friend po na kilala ko siya. So, matagal na po kaming magkakilala ni Sir Brian po. So, nag-order din po siya sa akin ng mga foods, especially nung pandemic po. So, doon po kami naging close po. ano pong mga niluluto yung Anything po na gusto nung taong i-order po sa akin po. So, yun yung ginagawa ko. Mrs. Yulo, sabi po ni Carlos Yulo nung sa medyo na matagal na niya kayo pinatawad. Kayo po, Miss Yulo, pinapatawad niyo na po ba si Carlos? As of now po,
Yun yung kinakapa ko sa puso ko. Pero anong dating nun sa iyo, na sinasabi niya pinapatawad ka niya, tapos kailangan ka nang mag-move on instantly? How does that, kumbaga sa Tagalog, ano ang dating sa inyo nung sinabi niya yun? Dating nun. Hindi ko isip ko ano yun. Pinapataan na mag-move on na, no? Na parang, sa bagay, parang it's time na rin naman na mag-move forward na kami pare-parehas para, and kalimutan lahat ng mga nangyari. So, pinapatawad niyo na o hindi pa na? Nandun sa point na ano Question talaga and po. asked and answered. Nasa Kinakapapa point niya. Kinakapapa niya sa puso. na- Bakit po? Masyadong malalim kasi yung pain no? Parang sa ngayon, sabi ko nga, yun yung pinagpipray ko na mawala yung pain, and afterwards, syempre ang kasunod nun is pagpapatawad. Yung post niyo po about Japan, ano yung iniisip niyo nung time na yun na Japan na malakas? Parang, ano ba yung iniisip niyo nung pinost niyo? Yung Japan lang po ang malakas, no? Parang syempre nabigyan ng ibang meaning ng tao. So parang natuwa lang po ako kasi parang nakasama po siya ni Eldrew sa Japan nung nag-training camp po siya. And ang sabi ni Drew is, he's only 19 years old. So sabi ko parang, eto yung parang gusto kong ipaalam din sa mga anak ko na eto yung parang pinaka gawin nilang motivation or para ma-boost din po yung mga confidence po nila. Did you intend to either to shade or to tarnish yung pangalan Ay, ni, no. ni Kaloy? Walang Pinost shade mo? kayo. Wala po. Honestly, wala po talaga na parang nung pinost ko siya kasi nagulat din ako na 19 years old and parang first time niya mag-Olympics and yet nakuha niya yung individual all around. So, yun lang po yun. Wala pong para sabihin na i-degrade ko si Kaloy dahil siya yung pinost ko. So, wala po yung katotohanan na Japan lang, and yun lang din, yung parang medyo natutuwa lang din yung anak ko dahil nakasama niya sa training camp Hindi sa niyo Japan. naisip na Sorry, Mama, hindi niyo kasi naisip dun na sa nasaktan yung anak no dahil sa post na yun? Honestly, hindi po talaga. Wala po talaga akong idea na bibigyan ng ibang, parang ng malicious, yung post ko na honestly, hindi ko naisip ko. Pero Ma'am, kasi nag-post kung din ba ito- kayo kay Kaloy? May pinost din ba kayo para Hindi, sa yun nga po actually tatanong ko. Kasi po dun sa thread po ninyo, dun sa timeline po ninyo, wala po kayong pinost tungkol kay Kaloy. Tapos, ang susunod na po, actually meron kayong pinost kay Carl Eldrew. Pagkatapos po nun, yung Japan na parang yung gold ni Kaloy, there was never a mention in your timeline. Yes, kasi nung nangyari yung hindi namin pagkakaunawaan, honestly, hindi na ako nagpo-post about him. Makikita nyo naman sa timeline ko, sa Facebook account ko, matagal na po akong, even yung last winnings niya po, hindi din po ako nag-post. Asian Championships po, wala po. Wala rin po akong post about him po. Dahil po masama na yung, masakit na yung, yung loob niya. Masama na yung loob niya. Kaya siguro na mali siya. Kasi ang tindi-tindi nung achievement niya na 2 golds eh. Tapos biglang Japan pa rin ang Japan. Hindi po. Nauna po yun. Yung Japan, bago po yung gold niya. Okay. Opo. Mas nauna po yun. But you Individual never- all around You po. never mentioned him in your timeline. Hindi na po. Okay. Thank you. We're all good. Thank you. Last question po. Miss Julo, may
kumakalat yung screenshot na parang comment kayo na naka-block si Kaloy sa Facebook niya. Totoo po ba yun? Eh, hindi siya nakablock sa Facebook ko, no? Sa Messenger ko siya nakablock. In-unfriend ko siya para for my peace of mind na din. Hindi rin kasi ako rin, parang ayoko muna kasi siyang makita during that time dahil nga sa hindi namin pagkakaunawaan. Pero ngayon po ba ay i-accept niyo na ulit siya? Or i-unblock niyo na ulit siya after all years? I'll allow that question. We'll see. Kailan? Soon? Before he comes back? For healing. Di ba ito po ang purpose nito? Mag-heal ng lahat. Maybe? Baka it should start from there. Unblock. Baka kumuha ka ng hashtag ngayon, Maris. Unblock Kaloy. Unblock Kaloy, di ba? Unblock? Unblock? We'll see. Pag-isipan mo We'll pa. see. Sige. That's cute. Sige. That's cute.